Sinasabi nilang may phoenix na gumagala sa Everspring Peak. Ang tagal ko nang naghihintay. Bakit hindi pa ito lumalabas? Nariyan na. Ava ko. Umaasa ako sa Phoenix Heart mo para iligtas ang buhay niya. Ninth Heaven Chain. Phoenix Spirit Flame, isang hindi inaasahang bonus, kaya gagamitin ko ang sarili mong apoy para igisa ang puso mo. Ang Phoenix Heart ay hindi magtatagal sa labas ng katawan. Kailangan kong sabawan ito ngayon din. Gamit ang Golden Phoenix Heart na ito, kapag nakolekta ko na ang Serpent Fire Plume, ang Sky Drake Horn at ang Dusk Scale, magagawa ko na ang Soul Restoring Stew. Ava, para tulungan akong makalusot, tiniis mo ang 3 kidlat na nagdulot ng pagkasira ng kaluluwa mo. Ava, talagang gagawin ko, ibabalik ang kaluluwa mo at bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Swerte mo at mabilis ka. Malinaw kong nakita na inilagay niya ang Phoenix Heart sa kawali para igisa. Paano nawala? Ito ba ang hinahanap mo? Sino ka? Ang kumuha ng Phoenix Heart mo, ibigay mo at iiwanan kong buhay. Ang huling taong nagsalita sa akin ng ganyan ay nakalibing na. Tingnan natin kung sino sa atin ang mauna. Ang isang chef ay hindi lang nagluluto. Nene, hindi ko inakala na ako, si Logan Bradley ng Beastmaster Sect, ay magiging ganito kawalang kwenta. Hindi ko nakuha ang Phoenix Heart para pagalingin ang iyong Frost Toxin. Dahil hindi kita maililigtas. Bilang iyong kuya, ano pa ang saysay ng buhay ko? Ay, sandali. Sinabi mo bang galing ka sa Beastmaster Sect? Bitawan mo ako dahil hindi ko maililigtas ang aking nene, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ang Serpent Fire Plume ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Beastmaster Sect. Swertehan talaga, napakadali nito. Ang pagliligtas ng buhay kapalit ng Serpent Fire Plume ay tila patas na palitan. Kaya kong iligtas ang iyong nene. Halika, dalhin mo ako sa Beastmaster Sect. Dr. Harrison, kumusta ang aking anak? Kung hindi darating agad ang Phoenix Heart, baka hindi na umabot si Miss Bradley. Pero ang tagal na nawawala ni Logan, bakit hindi pa siya bumabalik? Posible bang ang isang nasa Golden Core stage ay hindi makayanan kahit ang isang bagong muling isinilang na Phoenix? Tatay, nakabalik na ako. Logan, bakit ang tagal mo? Nakuha mo ba? Narito na. Ako si Christian Bennett, isang karangalan, Mr. Bradley. Sino ka? Ang makakapagpagaling sa Frost Toxin ng iyong anak. Kaya mo siyang pagalingin? Haywire lang ang kanyang enerhiya dahil sa Frost Toxin. Madali lang yan. Pakiusap, Mr. Bennett. Gagamutin ko siya, pero gusto ko ang pinakamahalagang kayamanan ng Beastmaster Sect. Ang Serpent Fire. Ano? Sige, kalimutan mo na ang Serpent Fire Plume. Kung maililigtas mo ang buhay ng anak kong babae, ibibigay ko sa iyo ang buong Beastmaster Sect. Daang taon na akong nagpa-practice ng medisina, pero kahit ako, hindi ko masasabing kayang gamutin ang cold toxin na ito. Minsang isinumpa ni Miss Bradley na sino mang magligtas sa kanyang buhay, pakakasalan niya, isang batang paslit na tulad niya. Malamang nandito lang siya para lokohin ito at mapakasalan at nakawin ang ating mga kayamanan. Dahil lang hindi mo ito kayang gamutin ay hindi ibig sabihin na pangit ang kakayahan mo. Panoorin mo ako. Isang ulam? Hindi mo talaga gagamitin ito para gamutin ang cold toxin ni Miss Bradley, di ba? Kapatid.
Tatay, nakakakita na siya ulit. Kapatid, kumusta ang pakiramdam mo? Kuya, nahuhumaling ako. Ano? Paano ito nangyari? Naalis na talaga ang cold toxin. Ano? Daang taon na akong nagpa-practice ng medisina pero hindi pa ako nakarinig ng gumamit ng ulam para puksain ang lason. O sandali. Maari bang ikaw ay... G. Bradley. Dahil naalis na ang toxin ni Miss Bradley, alis na ako. Oh. G. Bennett. G. Bennett, ikaw na ang bahala dito. Ingat, Doc Harrison. G. Bennett, salamat sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Hindi ko ito mababayaran. Pakiusap, tanggapin ang aking taos-pusong pasasalamat. Hindi na kailangan yan, G. Bradley. Pagkatapos ng lahat, may kasunduan tayo. G. Bennett, ang pagkuha sa Serpent Fire Plume ay magtatagal ng ilang oras. Paano kung ganito? Magpahinga ka muna dito sa magdamag. Bibigyan kita nito bukas ng personal. Pasensya na sa abala, G. Bradley. Logan, ihatid mo si G. Bennett sa silid bisita. Siyempre, dito po, G. Bennett. Tatay, Kelly, sabihin mo sa akin kung may kailangan ka. tatay, minsan kong sinabi na sino mang gumamot sa aking toxin. Pakakasalan ko siya. Kahit saan siya pumunta, susunod ako sa kanya. Sino yan? Miss Bradley. Huling-huli na. Anong ginagawa mo rito? Mr. Bennett, ako ay pumunta rito para magpasalamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Miss Bradley, pumunta lang ako rito para makipagkasundo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Mr. Bennett, minsan nanumpa ako na kung sino man ang makagagamot sa lamig ng lason sa katawan ko, pakakasalan ko siya. Kaya ngayong gabi tayo ay O sandali, magsalita ka ng maayos. May asawa na ako. isa kang lalaking may katayuan. Normal lang na magkaroon ng ilang asawa. Ngayong gabi, akin ka na. Tatakas ka? Asawa, sumunod ka na lang sa akin? Mr. Bradley, Hindi ka nahahanapin ng tatay ko sa ganitong oras. Tiyak na magiging asawa kita. Christian, tuwing Serpent Fire Plume na ipinangako ko sa'yo. salamat, G. Bradley. Kapag tapos na ako, dadalaw ako para personal na magpasalamat. Kaya pala hindi sasali ang Beastmaster Sect sa Celestial Chef Tournament. Kung ang Serpent Fire Plume ay wala sa kanila, natural hindi nila papansinin ang premyong Skydrake Horn. Ang Celestial Chef Tournament. Ang Skydrake Horn. Sakto naman ang timing. Ava. Mukhang malapit ko nang makumpleto ang lahat ng sangkap. Kung ayaw mong sumali, sa akin na ang Beastmaster Sect. Ikaw naman magiging laruan ka ng lahat. Griffin Maddox, ang kapal ng mukha mo, huwag mong isipin na dahil malapit ang Skyworm Order sa Immortal Alliance, pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Ano naman? Sinasabi ko sa'yo, ang tornyong ito, kung hindi sasali ang Beastmaster Sect, kayo ang magiging huli. At ang parusa sa pagiging huli ay paghahati-hatian kayo ng ibang sekta. Kayo naman, magiging pinakamababang utusan. Ilang taon na akong hindi lumalabas pero hindi ko inaasahang ganito pa rin ang Immortal Alliance. Ang Leopardo, hindi nagbabago ang mga batik. Kung sinunog na ng Immortal Alliance ang tulay, hindi rin uurong ang Beastmaster Sect. Sino ang may pakialam kung uurong kayo? Iba ang torneong ito. Ang Grandmaster Chef ay naghahanda nito para humanap ng kahalili. Kapag ako na ang kahalili, ako na ang susunod na alamat. Pamumunuan ko ang ibang sekta. Para hatiin kayo. Pero may ibang paraan. Alam kong hindi ka sasali dahil wala kang chef. Kung papayag lang si Ate Lucy na maging personal kong katulong, padadalhan kita ng top tier na chef. Sisiguraduhin kong hindi magiging huli ang Beastmaster Sect. Patay ka! Sino ang nagsabing wala ang Beastmaster Sect ng chef?
G. Bradley. Kung sasali ako sa Celestial Chef Tournament at manalo, ibibigay mo ba sa akin ang Skydrake Horn? Christian, anong ginagawa mo? Ang torneo ng makalangit na kusinero ay para lamang sa aming mga sariling apprentice. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ano yung pinagsasasabi mo? Asawa ko siya. Putang ina mo, bilang eksklusibo kong nobya, nagkakasama ka pa rin sa lalaking ito. Mukhang kailangan ko talagang parusahan ka. Gago ka, naglakas loob kang saktan ako. Ang aming Orden ng Skyworm ang nangungunang sekta. At ako ang tagapagmana ng Orden ng Skyworm. Pagkakagahasang saktan ako, gagawin kitang magsisi na nabuhay ka pa. Ano naman kung Orden ng Skyworm? Ang aking sekta ng Beastmaster ay hindi kailanman tatanggap ng banta. Tama si Kelly. Basta't maililigtas ko ang sekta ng Beastmaster, Christian, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Ikaw! Mula ngayon, ako ang bagong kusinero ng sekta ng Beastmaster. Ginoong Bradley, naglakas loob kang sirain ang aming patakaran? Basta't siya ay isang apprentice, maaari siyang sumali sa torneo ng makalangit na kusinero. Si Christian ay manugang ko. Paano naging paglabag iyon sa aming patakaran? Mahal kong manugang, alam na ng biyenan mo ang nangyari sa inyong dalawa kagabi. Sige, kayong magsing irog, pareho kayo. Maghintay kayo. Kapag ako na ang naging tagapagmana ng makalangit na kusinero, gagawin kong impyerno ang buhay ninyo. Kung gayon, dapat kong ipatikim sa'yo kung ano ang pakiramdam ng impyerno. Hindi mo magagawa. Ang aming Orden ng Skyworm ay talagang gigipitin ang inyong sekta ng Beastmaster. Panoorin mo ako. Ginoong Bradley, ang torneo bukas, ako na ang bahala. Christian, salamat sa pagtulong mo sa sekta ng Beastmaster kanina. Ngunit ang pagsali sa torneo ng makalangit na kusinero ay talagang mapanganib. Ang pagkuha ng kwalifikasyon bilang tagapagmana ay mas mahirap pa. Hindi ko talaga kayang tiisin na muling isapanganib mo ang lahat para sa sekta ng Beastmaster. Ang tagapagmana ng makalangit na kusinero ay isang maliliit na bagay lang sa akin. Sumasali lang ako sa torneo para sa sungay ng Skydrake. Maligayang pagdating, Marshal Grant. Maaari ka nang tumayo. Ang paligsahang ito ay inorganisa ng mga sekta para kay Griffin. Ang tagal nito ay 2 oras. May 3 putahe, gamit ang yin, yang, at walang apoy. Dapat masarap ang mga putahe, puno ng espiritual na enerhiya, at maganda ang itsura. Ang premyo sa paligsahang ito, bukod sa Skydrake Horn, ay ang maging kahalili ni Griffin. Opisyal nang magsisimula ang paligsahan ngayon. Griffin, ikaw muna. Chef Chester, kakasimula pa lang ng paligsahan. Bakit Griffin na ang tawag mo sa akin? Masyado kang mapagpakumbaba, Griffin. Sa paligsahang ito, sino pa ba ang karapat dapat manalo kundi ikaw? Sana lang, pagkatapos mong manalo ng kampeonato, hindi mo kami makakalimutan, tol. Mga tol, huwag kayong mag-alala. Kapag ako na naging Griffin, tiyak na magbibigay ako ng pinakamahusay na banal na putahe at mga hayop para sa Stormgate Sect at sa Shadowvale Clan upang matulungan kayong makamit ang immortalidad sa lalong madaling panahon. Salamat, Griffin. Nandito ka pa rin. Nagsimula na ang paligsahan. Ang Beastmaster Sect ay huli at agad na diskwalipikado. Sandali, Marshal Grant. Dahil nandito na sila, hayaan mo na silang sumali. Dahil pumapayag si G. Maddox, gagawa ako ng eksepsyon at papayagan kayong sumali. Kapag ako naging kahalili ni Griffin, gagawin ko iyon sa harap mo at durugin ang Beastmaster Sect. Magsasaya rin ako kasama si Kelly. Ang malanding putang iyon. Tumahimik ka sa iyong maruming bibig. Malandi kang babaeng hamak. Ang sabik-sabik mo. Gusto mong maging katulong ko, di ba? Bakit ganyan ang suot mo? Narito ako para tulungan ka, pagkat ikaw ang kumakatawan sa ating Beastmaster Sect sa paligsahang ito, at para naman sa akin, ako ang anak ng pinuno ng sekta. Kaya paano ko hahayaang harapin mo itong mag-isa? Pero ako, Pumayag na ang aking ama na ikaw ang magiging asawa ko, kaya habang buhay kitang paglilingkuran. Sasamahan kita saan ka man pumunta. Mga kalahok, pakisubaybayan ang oras. Yung magsing ibig na mandaraya, magsaya kayo sa huling sandali ng inyong pagmamahalan. Kapag nanalo ako, wala na kayong pagkakataon.
Sige, kung mag-uusap pa tayo, matatapos na ng iba ang kanilang putahe. Anong nangyayari, Marshal Grant? Bakit ayaw mong magsimula? Nagsisimula ito sa sandaling pumasok ka. Yan ang home training bawat taon. Ikaw. Wag na, di ako makikipagtalo sa'yo. Ano? Ano sa palagay mo ang husay ko sa paggagamit ng kutsilyo? Kahit ang tatay ko, hindi mapigilang purihin ito. Mr. Bradley. Mahal na mahal ka talaga niya. Anong nangyayari? Bakit bulok lahat ng ating sangkap? Humingi ako ng kapalit. Isang set lang ng sangkapang narito. Malaya kayong magdala ng sarili ninyo. Malandi kang babaeng hamak. Ito ang kapalit ng pagtulong mo sa isang walang kwentang tao. Ngunit nananatili pa rin ang alok ko. Basta ikaw, tawagin mo akong master tulad ng isang mabuting babae. Gagawin kong sigurado na ang Beastmaster Sect ay hindi magiging maganda ang itsura. Huwag mong isiping hindi ko alam na ikaw ang sumira sa amin. Wala kang anumang ebidensya, kaya huwag kang basta-basta magsipsip sa mga tao. Kahit pa ibigay ko sa iyo ang pinakamagandang sangkap, ang magagawa mo ay basura pa rin. Paano ka makakatalo sa killing arm na inihanda ko ng maaga? Nandadaya ka? Paano mo kaya na ipaghanda ang iyong mga sangkap ng maaga? Huwag kang magsalita ng ganyang kabastusan. Kung talagang may kakayahan ka, dapat nakapaghanda ka rin. Sino ang nagsabing hindi kami nakapaghanda? Ito at ito. Mukhang masarap lahat. Saan ang galing ang lahat ng ito? Millennial Spirit Mushrooms, Cloud Turtle Shells, Wraith Dragon Sinews, at napakarami pang iba mga sangkap na hindi ko pa kilala. Ano naman kung premium ang mga sangkap? Ang isang tunay na chef pinahahalagahan ang kasanayan, hindi ang mga sangkap. Isang hamak na basura tulad mo, hindi kailanman mailalabas ang potensyal ng mga sangkap na ito. Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa amin. Para naman kayong dalawang walang kwentang loser ay maglalakas loob na magnakaw sa amin sa liwanag ng araw. May lakas ka pa ng loob na magnakaw ng mga sangkap? Marshal Grant, titingin-tingin ka na lang ba? Upang matiyak na maipakita ng mga kalahok ang kanilang buong potensyal, ang Celestial Chef Tournament ay hindi kailanman nagkaroon ng mga patakaran. Basta't manalo ka, anumang paraan ay katanggap-tanggap. Kung sapat ang iyong kasanayan, maaari ka ring makialam sa kanila. Huwag mong sisihin ako kung magiging magaspang ako. Bumalik ka rito. Iyon mismo ang hinihintay ko. Isuko mo ang lahat ng mga sangkap. Pakawalan mo na siya ngayon. Siyempre naman, kung ayaw mong masaktan siya, isuko mo lahat ng sangkap na mayroon ka. Isuko mo lahat. Huwag mong gawin. Huwag kang mag-alala sa akin, Christian. Manatiling nakatuon sa laban. Tumahimik ka, puta ka. Kung maglakas loob siyang hawakan ang mga sangkap na yon, sasakalin kita. Dahil wala kang sinasabi, ituturing ko yon bilang oo. Chef Chester, dalhin mo sa akin ang lahat ng sangkap. Opo, Ginoong Griffin, isuko mo. Huwag kang maglakas loob. Naglakas loob ka pang humadlang? Mukhang wala kang pakialam kung mabuhay o mamatay ang putang ito. Hinahanap mo yan. Gusto mo pang gumalaw? Subukan mong gumalaw. Huwag kang mag-alala sa akin, Christian. Kailangan mong manalo. Pakinggan mo ang sarili mo. Tinatawag mo pa siyang asawa mo. Mas gugustuhin niyang panoorin kang mamatay kaysa payagan ang pagbibigay ng mga sangkap na ito. Wala akong pakialam. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Handa akong mamatay. Si Kelly ay naparito lamang para tulungan ako. Talagang hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Chef Price, ipagkakatiwala ko sa iyo ang pagluluto. Huwag kang mag-alala, Griffin. Sa mga sangkap na ito, tiyak na ikaw ang susunod na tagapagmana. Meron ka na ngayon ng mga sangkap. Pakawalan mo si Kelly. Kailan ko sinabing pakakawalan ko siya? Sinasiraan mo ang iyong salita. Ang sinabi ko, kung ibibigay mo ang mga sangkap, hindi ko hahayaan na may mangyari sa bruhang ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Siyempre pa, katulong ko siya. Ngayong wala ka ng sangkap, hindi ka na magtatagal. Ako ang magwawagi sa paligsahang ito, at ako ang magiging kahalili ng Celestial Chef. Hindi ako pwedeng umupo lang dito at maghintay ng wakas. Alam kong hindi ka magpapakabait. Nag-iisip ka pa rin magluto? Chef Chester, gawin mo na. Phoenix Formation, align. Phoenix Formation, sear.
Huwag! Nagsusuka siya ng dugo at ayaw pa rin niyang tumigil. Teka, inihaw niya ang kalabasa gamit ang yin-yang dual flames at hindi niya mapipigilan ang proseso. Pwede kaya? Naiintindihan ko na. Ito ang matagal nang nawawalang technique, ang Dragon Phoenix Resonance. Pigilan mo siya, bilis! O siguradong matatalo ako! Christian, Kung gusto mo talagang mamatay ang bruhang ito, edi magpatuloy ka. Christian. Huwag mo akong intindihin. Kung hindi ka titigil ngayon, mamamatay talaga siya. Huwag. Sinabi ko sa'yo na magluto ka! Tapos na ang oras. Tumigil na kayo sa pagluluto. Tapos na. Samahan natin ang ating hurado, ang diyosa ng ikasiyam na langit, Binibining Eleanor. Maligayang pagdating, Binibining Eleanor. Maari na kayong tumayo. Ang tatlong putahing ito ay perpekto sa kulay, amoy at lasa. Hindi ko inaasahang ang Immortal Realm ay magkakaroon ng ganitong talento sa mga panahong ito. Gayunpaman, 4 ang kalahok. Bakit 3 lang ang putahe? Aking ginang, walang ginawa ang gago na ito. Anong lakas ng loob mong hamakin ako? Sino ang nagsabing wala? Isang makalangit na pangyayari. Isang lihim na putahe ng Celestial Palace, ang Dragon Phoenix Resonance. Sino ang niloloko mo? Talagang hindi ito ang harmony ng Dragon Phoenix. Griffin, ang harmony ng Dragon Phoenix ay matagal nang nawala. Paano mo nasabing hindi ito ang tunay, maliban kung ikaw ay... Eksakto. Swerte ako at nakita ko ang harmony ng Dragon Phoenix bago pa ito tuluyang mawala. Ang harmony ng Dragon Phoenix ay puno ng napakalakas na espiritual na kapangyarihan. Walang kinalaman ito sa basurang ito. Hindi man lang ito mapapantayan. Kung tunay man o peke, hindi ikaw ang magdedesisyon. Subukan mo po, Ginang. Anong nangyayari? Tumataas ang lakas ko. Ako rin, ang espiritual na kapangyarihan mula sa isang putahe lang ay nakapagpataas na ng lakas natin ng ganito. Paano pa kaya kung kinain natin talaga? Ano ba talaga ang nangyayari? Parang ako ay malapit ng mag-breakthrough. Baka naman tunay nga ito? Imposible. Walang paraan na ang isang tamad at walang kwentang tulad niya ay makakagawa ng harmony ng Dragon Phoenix. Tunay man o peke, tapos na ang paligsahan. Pakawalan mo na si Kelly. Nung hinter ko siya pakawalan. Kung hindi mo siya pakakawalan, mamamatay ka. Akala mo ba ang parehong panloloko ay gagana sa akin ulit? Hinahanap mo ang gulo. Ano? Griffin. Papatayin kita! Mga kasama, ito ay paligsahan sa pagluluto, hindi arena ng labanan. Kung hindi nyo susundin ang patakaran ng tahanan, mamamatay kayo. Ano naman kung nailigtas mo siya? Kalabasa lang naman yan. Matatalo ka. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Alam kong ililigtas mo ako. Huwag kang mag-alala. Tiyak na ipaghihiganti kita. Kapag idineklara na ako ni Lady Eleanor na nanalo, gagawin ko iyon sa harap mo mismo. Wawasakin ko itong malandi.
Hindi pa nga natitikman ni Lady Eleanor. Anong karapatan mong sabihing natalo ako? Base lang sa iyong peke na dragon at phoenix dish, akala mo matatalo mo ako? Panaginip lang. Mukhang matagal na akong wala. Ang mga chef sa mundong ito ay lalong naging mga walang kwenta. Ang lakas ng loob mo. Gaano ka katapang para pagdudahan ang bawat chef sa mundong ito? Mukhang naghahanap ka ng gulo. Lady Eleanor, pakisubukan po. Katawa-tawa, bakit pa bababa si Lady Eleanor para tikman ang basurang niluto mo? Bilang isang hurado, natural dapat mong tikman lahat ng mga putahe bago magbigay ng hatol. Kung si Lady Eleanor ay hayagang may kinikilingan at kumalat ang balita, natatakot ako para kay Lady Eleanor. Hindi maganda yon para sa kanyang reputasyon. Patay ka. Talagang siya ang reyna ng ikasyam na langit. Ang lako ng pressure. Kung susubukan kong labanan ang pressure na ito, talagang masasaktan ako ng malubha. Kahit hindi ako masaktan, talagang mawawalan ako ng kontrol. Kaya mo palang tiisin ang pressure ko. Nako, nagsisimula na akong mag-interes sa'yo. Ginang Eleanor, tikman mo na lang ang pagkain. Huwag kang manggulo. Hindi ko inasahang isang babaeng tulad mo ang magtatanggol sa kanya. Sige, titikman ko itong dragon at phoenix yayanig sa kalangitan. Ginang Eleanor, titikman mo ba talaga ang basurang ito? Sa isang tingin pa lang ay alam mo nang hindi ito maganda. Ginang, pakiusap, pag-isipan mo ulit. Oh? Sinusubukan mo ba ang desisyon ko? Nagkakamali ka, Ginang Eleanor. Hindi namin magagawa yon. Nag-aalala lang kami sa'yo. Ganoon din ako. Pakiusap, subukan mo ito. Anong nangyayari? Malambot at makinis ang sabaw. Ito ay maganda at mabango. Hindi lang ito may tamis ng kalabasa, pero ito rin ay hinaluan ng iba't ibang gulay. Nararamdaman ko rin ang kaunting lasa ng sariwang gatas. Ito ay pambihira. Nakakapreskong sa panlasa, pero walang lamig. Makinis tulad ng gatas. Malinaw na dalawang magkahiwalay na putahe ito, pero ang mga lasa at tekstura ay magkadugtong. Ito ay talagang masarap. Ganun ba talaga kasarap? Walang kahit isang piraso ng karne, pero sa putaheng dragon and phoenix na ito, nararamdaman ko ang sarap ng karne. Ito pala ay ang tunay na dragon and phoenix. Shake the heavens! Anong nangyayari? Tumitindi ang lakas ng aking enerhiya. Ginang, gago ka. Nangahas ka pang lasunin ng pagkain. Ano, ang kapal ng mukha mo, tamad ka. Nangahas ka pang paslangin si Ginang Eleanor. Samahan niyo akong dakpin siya. Isuko niyo siya sa Immortal Alliance. Anong nangyayari? Bakit may umulap ng pagsubok? May magsasailalim ba ng pagsubok ngayon? Wala nang oras, maghanda na tayo. Hindi ko inaasahang si Ginang pala ang magsasailalim ng pagsubok. Narinig ko na si Ginang ay natigil sa antas ng tunay na immortal sa loob ng daang taon. Bakit bigla siyang nakalusot ngayon? Posible kaya? Pagbati sa matagumpay na pagsubok, Ginang. Tumayo ka. Ilang daang taon na. Natigil ako sa antas ng tunay na immortal sa buong 100 taon. Hindi ko inaasahang makalusot ako ngayon sa antas ng mataas na immortal. Sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam. Anong nangyayari? Bakit nawala ang aking espiritual na enerhiya? Nawala ang aking espiritual na enerhiya. Hayop ka. Anong ginawa mo sa akin? Ano? Talaga namang may masamang balak ang demonyong chef na ito. Naglakas loob pa siyang gumawa ng move kay Senyora Eleanor.
Kalokohan, hindi kailanman gagawa ng gano'n ng asawa ko. Si Senyora ay kumain lang ng pagkain ng gagong ito para mawala ang kanyang spiritual power. Magdadahilan ka pa para sa kanya? Daang-daang taon ng aking cultivation dahil lang sa isa mong putahe ay tuluyang nawala. Papatayin kita, saka ko wawasakin ang Beastmaster Sect. Paano ito nangyari? Sa Dragon Phoenix Balance Dish, kahit na napakalaki ng spiritual power na taglay nito, sa lakas ni Senyora, imposibleng hindi niya ito madigest. Mukhang para makuha ang Skydrake Horn, kailangan kong unahing lutasin ang problemang ito. Wala ka na ngang masabi ngayon, di ba? Akala mo naman ay maglalakas loob kang gawa ng masama si Senyora Eleanor. Huwag kang umasang mabubuhay ka pang makalabas dito. Luante Griddle! Wag. Walang kwentang ipagtanggol mo siya. Mamamatay dapat ngayon ang walang kwentang basurang ito. Ang Luanto Griddle ko! Gago ka, papatayin kita! Wag mong saktan ang asawa ko. Chef Chester. Gago ka? Naglakas loob ka pang lumaban? Chef Rice, sabay natin siyang durugin. Sige. Mamatay ka, gago. Senyora, nakuha ko na, hindi nawala ang spiritual power mo. Mamamatay ka ngayon. Senyora, hindi mo ba gustong maibalik ang spiritual power mo? Pasag! Tumigil ka. Senyora Eleanor, ikaw, hindi ka naman naniniwala sa kanya, di ba? Hayaan mong magpatuloy siya. Senyora Eleanor, maaaring ito'y isang paraan para lang mapatagal ang buhay niya. Mapatagal ang buhay ko? Sa inyong mga hamak na basura lamang? Akala niyo mapapatay ninyo ako? Ang aking Mountain Shaker staff. Ang aking Crimson Flame Blade. Ito ay ang Blade of the Infinite Harvest. Tagapagmana rin ba siya ng Harvest Glen? Hindi, imposible yon. Isang tagapagmana lamang mayroon ng Harvest Glen. At siya ay kasalukuyang panauhin sa aking tahanan. Senyora Eleanor, ang iyong espiritual na enerhiya ay hindi nawala. Pagkatapos lamang kainin ang aking niluto, naranasan mo ang isang sapilitang paglago na nagdulot ng pansamantalang kawalan ng balanse sa iyong lakas. Kung hindi mo mailalabas ang sobrang enerhiya sa iyong katawan sa tamang oras, pupunitin ka at mamamatay. Ito ay isang energy dissipating pill. Makakatulong ito sa iyong katawan na ilabas ang sobrang enerhiya. Senyora Eleanor, baka lason ito. Wala kang espiritual na enerhiya ngayon. Hindi mo kayang labanan ang epekto ng anumang lason. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Kaysa maging isang walang kwentang talunan, mas gugustuhin kong sumugal. Kung may mangyari man sa akin, ang aking mga inapo ay talagang hahabulin ka hanggang sa dulo ng mundo. Lady Eleanora. Huwag kang kikilos, may kakaiba sa akin ngayon. Gago ka. Siyempre naman, aabusuhin mo ang kalagayan ko. Nilalason mo si Lady Eleanora. Tangang ignorante. Normal lang ito. Kalokohan, nagsusuka ng dugo si Lady Eleanora. Ang ibinigay mo sa kanya ay lason. Ang Spirit Dispersing Pill, habang pinapawala ang sobrang espiritual na kapangyarihan, tumitimo ito sa mga pressure point. Ang namuong dugo sa mga puntong iyon ay natural na nailalabas mula sa katawan. Ni hindi mo alam yan? Anong klaseng chef ka? Akala mo maniniwala ako sa kasinungalingan mo? Patay ka? Ay, sandali. Parang bumabalik na ang espiritual na kapangyarihan ko. Lady Eleanora, na ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, maaari mo bang ideklara na ang asawa ko ang nanalo? Ang nanalo? Sinubukan akong saktan ng gago na ito gamit ang lason. At nananaginip pa rin siyang makuha ang Skydrake Horn at ang pamana ng Celestial Chef? Magpatuloy ka sa panaginip mo. Malinaw na ang asawa ko ang tumulong na maibalik ang espiritual mong kapangyarihan. Paano mo siya basta itatalikod? Kalokohan, gumaling si Lady Eleanora dahil malakas siya. Walang kinalaman dito ang gago na ito. Puta ka, tigilan mo ang pananaginip na ililigtas mo ang Beastmaster Sect. Akin ang Skydrake Horn. Akin ang pamana ng Celestial Chef. At ang Beastmaster Sect mo ay akin din. Ikaw. Hindi ito patas. Malinaw na nanalo ang asawa ko sa paligsahan. Pagkakapantay-pantay, ang salita ni Lady Eleanora ang pagiging patas sa paligsahang ito. Ngayon, mamatay ka. Teka muna. Lady Eleanora, narito mismo ang ebidensya. Ano pang hinihintay mo? Kailangang mamatay ang gago na ito. Pero may mga tanong pa ako para sa kanya. Nakita kita na tinawag ang Blade of Infinite Flavors. Ano ang connection mo sa Harvest Glen? Ako ang kasalukuyang pinuno ng Harvest Glen, si Christian Bennett. Ano, ikaw pala talaga ang pinuno ng Harvest Glen? Harvest Glen, ang ibig mong sabihin ay yung nawala na sa eksena sa loob ng isang siglo? Tama, ang mismong sekta sa Celestial Realm na may pinakamataas na katayuan. At ang kasalukuyang pinuno ay talagang nagtatrabaho sa aking estate. Yung nasa lugar mo, hindi ko alam kung sino siya, pero siguradong hindi siya ang puno ng Harvest Glen. Tunay man o peke, malalaman natin pag nakita natin siya.
Ginang Eleanor, gumagawa ako ng elixir na nagpapanatili ng kabataan para sa iyo. Bakit mo ako tinawag dito? Punong Marshall, alam kong abala ka, pero seryoso itong bagay na ito. Tungkol ito sa iyong sekta. Ganun ba? Sabihin mo sa akin. Yung gago ay nagpapanggap bilang tunay na tagapagmana ng Harvest Glen. Sino itong batang ito na napakalakas ng loob para magpanggap bilang puno ng Harvest Glen? Kayong dalawa, parehong nag-aangkin na kayo ang puno. Kaya sino ang tunay at sino ang peke? Malinaw na peke siya. Si Ginang Eleanor ang makakapagpatotoo para sa akin. Tama, ang mga putahe mula sa Harvest Glen ay nakakabuhay ng patay at nakakagamot ng anumang sugat. Maaari rin itong tulungan kaming mga immortal na umakyat sa mas mataas na mga kaharian. Ang dahilan kung bakit ako nakalampas ngayon ay dahil lamang sa mga kamakailang inihandang putahe para sa akin ni Punong Marshall. Kaya ko nakamit ang ganitong resulta. Ganun ba? Itong hamak na basura. Talaga namang isa lamang siyang halatang manloloko. May lakas pa ng loob na pumasok sa paligsahan bilang puno ng Harvest Glen. Ang isang manloloko tulad niya ay hindi karapat-dapat sa Skydrake Horn ni hindi kwalipikado na maging tagapagmana ng Celestial Chef. Ikaw, Ang pagiging puno ng Harvest Glen ay hindi basta-basta maaangkin. Kailangan mong magpakita ng patunay. Hindi ka matututo hanggat hindi huli ang lahat. Sige, kaya ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na tanging ang puno ng Harvest Glen lamang ang mayroon, ang Universe Myriad Flavor Blade. Grabe naman ang pressure. At sa Cosmic Blade na yon, tama nga siya talaga ang tagapagmana ng Harvest Glen. Paano naging peke iyon? Ang kutsilyong ito ay ipinapamana lamang sa mga head marshal. Iisa lang iyan sa buong mundo. Eksakto! Double check na ito. Si Oscar ang tunay na head marshal ng Harvest Glen at si Christian Bennett ay talagang impostor. Hindi ko akalain ang Beastmaster Sect ay gagawa talaga ng ganito. Pagpapanggap bilang iba sa mundo natin, malaking kasalanan niyan. Akala ko ang Beastmaster Sect ay mahahati-hati na lang. Pero sa pag-offend sa Harvest Glen, malamang lipulin sila. Hayop ka. Tingnan mo ang Beastmaster Sect mo. Tingnan mo ang klase ng mga tao na ni-recruit mo. Pero kung isusuko mo itong walang kwentang lalaki at lumuhod ka para tawagin akong master, tutulungan kitang iligtas ang Beastmaster Sect. panaginip mo lang iyan. Ang asawa ko ang tunay na tagapagmana ng Harvest Glen. Ang lalaking ito ang tunay na impostor. Para sa isang hamak na basura tulad niya isusuko mo ang iyong ama at ang karangalan ng iyong sekta? Ang noble mo naman! Isang kutsilyong pangkusina lang at nagkakagulo na kayong lahat? Kung gayon, tingnan ninyo ang sa akin. Meron ka rin yan? At apat pa, paano ito nangyari? Marshal Grant, kahit hindi ka maniwala kay Head Marshal Oscar, dapat maniwala ka sa akin. Hindi ko sana dinala si Head Marshal Oscar dito kung hindi ako lubos na sigurado. Tama, ang mga banal na kasangkapan ng Harvest Glen ay isa lang ang kutsilyong ito. Walang mga kaldero at kawali. Ang pagpapanggap sa akin ay isang bagay. Pero ngayon ay nangahas ka pang gumamit ng murang trick para gayahin ang mga lihim ng Harvest Glen. Kung hindi kita papatayin ngayon, iyan ay isang insulto sa alaala ng aking maestro. Ingat. Pangalawa na yan, mamamatay ka talaga. Hindi yun ang iniisip ko. Alam ko lang ayoko lang na masaktan ka. Asawa mo naman ako. Mamamatay ka na, may oras ka pang maglandi, pumunta kayo sa impyerno at maging magkasintahan sa impyerno. Anong nangyayari? Mukhang kailangan kong ipakita ang tunay kong kakayahan. Kung hindi, kayong mga basurang to mag-aakala talagang ang Harvest Glen ganito lang ang kaya. Panoorin ninyong mabuti. Ano yung nangyari? Ito pala ang Universe Flavor Blade mo. Bakit hindi mo tingnan ang sa akin? Ito ang 5 Flavor Maxims. Guguluhin ng 5 Flavor Maxims ang mundo. Paano ito nangyari? Ginang Eleanor, ang galing ng mata ninyo. Ito nga ang aming 5 lasang precepts ng Harvest Glen.
Ginang Eleanor, bukod sa pagiging makinang, paano nagkakaiba ang 5 lasang ito? Isang hangal na tulad mo ay hindi kailanman makakakita ng kasanayan na kasangkot dito. Anumang bagay mula sa Harvest Glen ay maaaring gayahin, maliban sa mga 5 lasang precepts na ito. Tanging isang tunay na tagapagmana ng Harvest Glen matapos mabisang matutunan ang sikretong manual ng pag-aani, ang tunay na makakasaklaw sa mga ito. Sa pagtingin pa lang, masasabi ko na walang katapusan ang misteryo sa loob nito. Walang paraan para ito'y matularan. Maari kaya siya kaya talaga ang pinuno ng Harvest Glen? Ito ang tunay na katotohanan. At isipin mo, nagtiwala ako ng gusto sa iyo. Nagsinungaling ka sa akin sa buong panahong ito. Ginang Eleanor, hindi ako. Panlilinlang lang niya ito. Tiyak na peke ito. Sige, sinasabi mong impostor siya? Nasaan ang iyong 5 lasang precepts? Ipakita mo sa akin. Ako... Sa panahon ng iyong pagtira sa aking tahanan, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng iyong hiningi. Hindi lamang ako nagbigay sa iyo ng di mabilang na mga pambihirang kayamanan, ako rin ay nadaya ng iyong mga kasinungalingan para makipagtalik sa iyo. Hindi ko inasahan na ikaw ay isang ganitong impostor. Nangahas kang mandaya kahit ako? Sige, papatayin kita. Pinilit mo ako. Kung may mamamatay, ikaw ang una. Salamat sa pag-ako sa sarili mong mga kamay para iligtas ako, Ginoong Bennett. Ang reputation ng Harvest Glen ay hindi dapat madungisan. Ang sino mang manghas na maging impostor ng Harvest Glen ay mamamatay. Ito ay ang token ng Obsidian Order. Sa token na ito, makakapunta ako sa Obsidian Order para makuha ang Dusk Scale. Hintayin mo ako, Ava. Gigisingin kita sa lalong madaling panahon. G. Bennett, nagkamali ako. Nadala ako ng isang scammer. Muntik na akong gumawa ng malaking pagkakamali. Parusaan ninyo po ako, G. Bennett. Tumayo ka po, Ginang Eleanor. Isang siglo nang walang balita mula sa Harvest Glen. Naiintindihan ko na nadala ka sandali. Maaaring patawarin. G. Bennett, may isa pa akong hihilingin. Anong ginagawa mo? Umalis ka dyan? Sabihin mo lang, Ginang Eleanor. May matalik akong kaibigang mabigat ang sakit. Sana'y gumawa ka pa ng isang putahe para matulungan siyang gumaling. Ikaw na babae, paano ka nagkakaroon ng kapal ng muka? Una, minamaliit mo ang pagluluto ng asawa ko, tapos pinagdudahan mo ang kanyang pagkatao. Ngayon, nakikipag-ayos ka na para humingi ng tulong sa asawa ko. Mahal kong kaibigan, nadala rin ako ng masasamang tao. Kung alam ko lang na siya si G. Bennett, hindi ako kailanman gaganyan. Sino ang kaibigan mo? Ginang Eleanor. Ang pagkakataon mo ngayon ay swerte lang. Tungkol sa iba, hayaan mo na lang. Huwag pilitin. Jan Bennett, basta tutulungan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Kahit napakasalan pa kita o kaya. Ang kapal mo. Sige, napagpasyahan na ang nanalo. Ihayag ang resulta. Kung ayaw mo akong tulungan, kukunin ko na lang ito ng mag-isa. Ang iyong lihim na manual ng Harvest Glen. Basta malunasan ko ang lason ni Lord Malachay at makuha ang Ascension Pill, ako ay itataas bilang Supreme Celestial. Mabuti. Inihahayag ko na ang nagwagi sa Celestial Chef Tournament na ito ay si Christian Bennett mula sa Beastmaster Sect. Marshall Grant, maaari bang iabot ang premyo? Mr. Bennett, tanggapin po ninyo ang premyo. Sige, oras na para umalis. Mr. Bennett, sandali lang po. Sunod ay ang seremonya para sa susunod na Chef Celestial. Ang tanging hangad ko lang ay ang sungay ng Skydrake. Kahit sino na lang ang maging susunod na Chef Celestial, umalis na tayo. Tanging ang pinuno ng Harvest Glen lang ang makakatanggi sa pagiging susunod na Chef Celestial. Ano po ang utos ninyo, Ginang? Kunin mo silang dalawa at sumunod ka sa akin. Ang basika kinayining mga binti ko sa tagal ng pagtayo. Halika, umupo ka na. Miss Bradley, ang mga bagay na gusto ko, nakuha ko na ang lahat. Panahon na para umalis ako. Aalis na ako. Hindi ka alis. Miss Bradley, ako. Manatili ka rito kasama ako. O isama mo ako sa'yo kahit na hindi mo ako kayang iwan. Miss Bradley, pinigilan mo ako noon, pero ngayon kailangan kong sabihin sa'yo. Sa totoo lang. May asawa na ako. Inakala ko na nga. May sakit si ate, di ba?
Paano mo nalaman? Ang Serpent Fire Plume ang Skydrake Horn at mula kay Oscar Marshall ang Obsidian Order Command na nakuha mo, malamang pupunta ka sa Obsidian Order para ipagpalit sa Dusk Scale, tama ba? Tama. Tinulungan ako ni Ava na mag-breakthrough pero tinangay ng kidlat ang kanyang kaluluwa. Kinokolekta ko ang mga sangkap na ito para gawin ang 9-turn soul reviving soup para maibalik ang kanyang kaluluwa. Tama nga ang hinala ko sa'yo. Christian, isama mo ako. Wala akong pakialam na may asawa ka na. Gusto kong manatili sa tabi mo at hanapin ang mga sangkap para gumaling si ate. Pero hindi yun patas sa'yo. Wala akong pakialam. Baka siya ang pipiliin mo kaysa sa akin. Pero naniniwala akong hindi mo ako pahihirapan. Dahil sa mundong ito, walang bagay na ganap na patas. Anong ginagawa mo? Hindi ako taong walang utang na loob. Ako? Lalaki ka ba talaga? Nasa mood na tayo tapos biglang may pero ka? Hindi ngayon ang tamang panahon para dito. Di ba pwedeng magmadali ka? Naghihintay pa si ate. Huminahon ka. Sasabihin mong huminahon ako, nandito naman ang kamay mo. Manugang, hindi ko talaga inaasahan ito na taga-Harvest Glen ka pala. Ito, bakit walang tao sa kwartong ito? Titingin ako sa ibang lugar. Oras na para pumunta sa Obsidian Order. Pakiusap po, tagapamahala. Gusto kong ipapalit ang Dusk Scale. May kumuha na. May kumuha na? Anong gagawin natin, Christian, kung wala yon si ate? Kung may pumapasok sa Glen. Ibig mong sabihin may pumasok sa Harvest Glen. Pampublikong impormasyon ba ang pasukan sa Harvest Glen? Hindi. Nakatago ang pasukan sa pamamagitan ng mga ilusyon. Hindi talaga makakapasok ang mga ordinaryong tao. Mukhang napakalakas ng taong ito. Kung gayon, hanapin natin si ate. Harvest Glen ay may ganitong lugar pala. Alam ko na, hinanap ko ang buong Harvest Glen pero hindi ko mahanap ang lihim na tomo. Kaya pala, narito lang pala ito. Hindi ko inakala na may ganitong kagandahan sa mundo. Kaya pala ang batang iyon ay napaka-indiferente sa akin. Kaya pala hindi ka gumagalaw, nawala ang kaluluwa mo. Ang pamumuhay ng ganito ay mas masahol pa sa pagkamatay. Sa ganitong paraan, ako ay magiging ina ng lambak. Tigil. Napakaagang pagbalik asawa? Tumahimik ka, huwag mo siyang tawaging asawa mo. At ikaw, paano mo nahanap ang Harvest Glen? Bilang anak ng sekta ng Beastmaster, dapat alam mo ang tungkol sa insektong pantrak. Sa kaunting amoy lamang makikita nito ang kahit saan na napuntahan mo. Ang mga kondisyon para gamitin ito ay napakahigpit. Kailangan mong maging malapit para matukoy ng tama ang amoy. Kailan mo ito ginawa? Maaari bang... Eksakto! Nung nanalo ang asawa ko, Wala akong pakialam kung paano ka nakapasok. Pero oras na para umalis ka. mahal, nakakawa talaga ang lagay niya. Imposibleng maalagaan kanya ng maayos. Bakit hindi na lang tayo ang magpakasal? Marami akong magagandang galaw. Panaginip mo yan, malaswang babae, Christian. Hindi kailanman magpapakasal sa'yo. Hija, magkampi tayo. Pareho lang naman ang gusto natin, ang maging reyna ng lambak. Pero habang nandito ang putang ito, wala sa atin ang aangat sa lipunan. Maniwala ka sa akin, ate. Patayin mo ang putang ito. Pagkatapos, tayong dalawa ang maglilingkod sa ating asawa. Sinong hija mo? Kadiri ka, masamang babae. Umalis ka ngayon din sa Harvest Glen. Malandi kang maliit ka. Anong karapatan mong tawagin akong kadiri? Kapag napapatay ko na ang putang ito at naging reyna na ako ng lambak, pag-uusapan natin ang lahat. Sino ka ba? Hindi ka karapat dapat maging babae ko. Christian Bennett, huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas.
Ako ang maalamat na Lady Eleanor. Hindi ba ako karapat-dapat para sa'yo? Ito bang dalawang puta ang karapat-dapat? Malinaw na ang sinabi ko. Umalis ka rito o huwag kang magreklamo kung maging brutal ako. Sige. Wala pang lalaking naglakas loob na tumanggi sa harap ko. At ikaw? 2 beses mo na akong tinanggihan. Pakawalan mo siya. Ano, nag-aalaga ka? Makinig ka, Christian Bennett. Kung hindi kita makukuha, walang sino man ang makakakuha. Mamamatay kayong lahat dito ngayong araw. Kung ayaw mong mahirapan siyang mamatay, ibigay mo sa akin ang Harvest Glen Manual. Yan pala ang tunay mong pakay. Ang Harvest Glen Manual ang pinakamahalagang kayamanan ng labak. Hindi ko ito ibibigay sa'yo. Kung ibibigay mo o hindi, ako ang magdedesisyon. Kung muling maglakas loob kang hawakan siya, sisiguraduhin kong durugin ka. Huwag ka lang magsalita. Halika at subukan mo ako. Kalimutan mo na kung masyado kang takot. Isuko mo ang manual ngayon din. Huwag mong sayangin ang oras ko dito. Pakawalan mo si Ava at ibibigay ko ito sa'yo. Wala kang karapatan na makipagnegosasyon sa akin. Lahat pumasok kayo dito. Akala mo ba'y darating ako rito nang walang paghahanda at basta na lang papasok sa Vale? Hindi ko alam na may ganito palang kagandang babae. Ang putang ito ay ang legal na asawa ni Christian Bennett. Inilagay kanya sa kahihiyan noon. Ngayon, ang putang ito ay para sa iyo ng pakikitunguhan. Salamat, Ginang Eleanor. Ang ganda talaga ng babae. Gago ka, pakawalan mo siya. Ang magsing-ibig na nandaraya. Ang lakas ng loob ninyong sirain ang pagkakataon kong maging kahalili ng Celestial Chef. Gagawin kitang magsisi na buhay ka pa ngayong araw. Hindi ako makapaniwala na ikaw ay nakipagsabuatan sa gago na ito. Kung malaman ito ng sekta, tiyak na palalayasin kanila. Ako ang binatang Panginoon ng sekta. Kailangan kong isipin ang kinabukasan ng ating sekta. Ang pagsunod kay Ginang Eleanor papasok sa Nightspire Vale, ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Kumpara sa pagiging isang hamak na disipulo lamang, ang pagsunod kay Ginang Eleanor ay may mas maliwanag na kinabukasan. Tama yan. Kapag nakuha na natin ang manual ng Harvest Glen, dadalhin niya tayo para sumali sa Nightspire Vale. Ano? Kasama ka ng Nightspire Vale? Eksakto, ako ang left guardian ng Nightspire Vale. Maraming tagasunod ang Nightspire Vale. Kung ibubunyag ko ang lokasyong ito, pamumunuan ni Lord Malachay ang kanyang mga tagasunod at wawasakin ang Harvest Glen. Kung isusuko mo lang ang manual at maging lalaki ko, baka isipin kong patawarin ang Harvest Glen. Panaginip lang yan. Hindi ko talaga maintindihan. Ako ang kilalang si Eleanor. Ako na nga ang nagpapakita sa'yo. Ayaw mo pa sa akin. Pero itong bangkay na ito, ang binabantayan mo. At patuloy kang naghahangad sa putang ito. Kung gayon, panoorin mong mabuti ang babaeng mahal mo. At tingnan mo kung paano siya mapapahiya. Kelly, Bitawan mo ako, Christian. Iligtas mo ako. Kung hindi ko makuha ang puso mo, kukunin ko na lang ang katawan mo. Mga hayop kayo, bitawan niyo siya. Anong pakiramdam na mapapanood mong napapahiya ang minamahal mo at wala kang magawa? Masakit, di ba? Christian, ang tingin mo sa akin. Nakakasira talaga ng puso. Kung ibibigay mo lang ang manual at makikipagtali ka sa akin, ipinapangako ko, hindi sila masasaktan kahit kailan. umalis ka. Kahit ganito na ang nangyayari, ganito ka pa rin sa akin. Sige, kung ganon. Anong ginagawa mo? Kung ayaw mong masira ang mukha niya, ibigay mo ang manual. Ang manual ay palaging para lang sa tunay na mga alagad ng Harvest Glen. Ang magmana, kahit kunin mo man ito, walang makakaintindi nito kundi ako. Sa ganitong sitwasyon, may lakas ka pa ng loob. Nasabihan ako ng ganitong kalokohan. Mukhang ang buhay nitong putang ito ay hindi gaanong mahalaga sa'yo. Ava, Ito ang pinakamapanganib na lason mula sa Nightspire Vale. Kung hindi siya makakuha ng antidote agad, mamamatay siya ng masakit habang nabubulok ang kanyang mga organo. Sa sandaling nakita ko ang putang ito, alam ko na wala na ang kanyang kaluluwa. Ibigay mo ang manual ngayon. Hindi lang siya gagamutin ko, kundi ibibigay ko rin sa iyo ang Dusk Scale. kaya ang taong kumuha ng Dusk Scale ay ikaw. Nang makita ko ang mga sangkap na kinokolekta mo, alam ko gumagawa ka ng soul restoring soup. Kaya maaga akong pumunta sa Obsidian Order para makuha ang Dusk Scale bago mo magawa. Gawin mo ang iyong pagpili ng mabilis. Kapag umabot na ang lason sa kanyang puso, kahit na himala ay hindi na siya maliligtas.
Hindi kita hahayaang makalusot dito. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa walang kabuluhan, mas mabuting ibigay mo ang manual. Pagkatapos, baka may oras ka pa para iligtas siya. Nandito ako, si Ava ay talagang hindi mamamatay. Tungkol sa manual, huwag mo ngang isipin na kunin ito. Sa ganong kaso, panoorin mo sila mag-enjoy sa iyong babae. Hilahin mo ang gatilyo. Papatayin kita. Sa iyong kasalukuyang kalagayan, papatayin mo ako? Kung may bayag ka, hawakan mo ang gatilyo. May internal injuries ka na ngayon, kaya hindi mo mabubuwag ang aking seal. Ikaw nga, hirap na hirap kang iligtas ang sarili mo. Nag-aalala ka pa sa iba? Tama na. Kung hindi siya mapapasuko ng ganitong pang-aasar para ibigay ang manual, di kayo muna ang magsaya. Patayin niyo pagkatapos at dahan-dahan niyo nang hanapin. Salamat, Ginang Eleanor. Kayong dalawa. Hubarin niyo ang damit niya. Ako muna ang maglilibang. Tapos kayo naman ang susunod. Lumayo kayo, lumayo kayo. Ibibigay ko na sa iyo. Ibibigay ko na. Tumigil kayong lahat. Ito pala ang Harvest Glen Manual. Nasa akin na rin sa wakas. Panginoong Malakay, maliligtas ka na. Nasa iyo na ang manual. Pakawalan mo na sina Ava at Kelly. Pakawalan? Hindi. Nagbago na ang isip ko. Gusto ko rin yung set ng kagamitan sa pagluluto. Huwag kang magmalabis. Wala kang karapatan na makipagnegosasyon sa akin. Ibigay mo. Ibibigay ko sa iyo. Binabati kita, Ginang Eleanor, sa pagkakaroon ng legacy. Mula ngayon, ang Harvest Glen ay teritoryo na ng Nightspire Vale. Kapag nagawa ko na ang Phantom Feather Cleansing Soup at napagaling si Lord Malakay, ako na ang magiging kataas-taasang Celestial. Yumao na ang tunay na tagapagmana. Lady Eleanor, pwede ko na bang harapin ang hamak na piraso ng basura ngayon? Mag-enjoy kayo. Sasamantalahin ko ito para subukan ang kapangyarihan ng Chancon Savory Blade. Salamat, Lady Eleanor. Sabi ko sa'yo, papapanoorin ko siya habang nilalaro-laro kita. Christian. Papatayin kita gamit ang espadang ito ngayon din. Anong nangyayari? Bumalik pala sa akin ang espada! Akala mo ba madaling gamitin ang espadang ito? Anong ginawa mo? Nangako ako kay Kelly na ipaghihiganti ko siya. Sa nangyari sa paligsahan. Patayin siya! Umatras kayo. Malinaw na ako ang tumanggap ng tunay na mana. Bakit ganito ang nangyayari? Wala kang minanang kahit anong bagay. Walang iba yon kundi panakip butas. Malinaw kong naramdaman ang kapangyarihan mula rito. Paano naging panakip butas yon? Ano to? Sinungaling pala yung gago na yun sa akin. Totoo ang manual, pero walang makakabasa nito maliban sa akin. Nakasulat ito sa sinaunang script na ipasa sa loob ng 10,000 taon na natili itong hindi nagbabago. Ang layunin noon ay na hindi ito mahulog sa maling kamay at magdulot ng kaguluhan sa ating mundo. Pero hindi mo makakayang basahin to, maghanda kang mamatay. Hindi mo yan magagawa. Kung may mangyari sa akin, patay rin ang hutang ito. Kung masaktan siya, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis sa Harvest Glen. Kaya ibigay mo ang manual ngayon din. Christian, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi niya pakakawala ng aking... Ate, tumahimik ka. Puta ka, Kelly! Christian, okay lang ako. Christian Bennett, gusto mo bang tumaya kung bibitawan ko ang gatilyo? Tigil! Kung magdudusa ang babaeng ito at kung gaano siya magdudusa ay nakasalalay ng buo sa iyo. Ibigay mo sa akin ang tunay na manual ngayon at pakakawalan ko siya. Ilang beses ko pa ba kailangang sabihin sa iyo, tunay ang manual? Kung magiging matigas ang ulo mo ng ganito, kukunin ko ito pabalik at papatingnan ko ito para mapatunayan. Pakawalan mo si Ava, dalhin mo ang manual. Itong babaeng ito dapat sumama sa akin pabalik. Kung nagsisinungaling ka sa akin, kukunin mo ang kanyang bangkay. Huwag kang maglakas loob. Ava! Ate, Christian, kailangan nating pumunta sa Nightspire Vale agad. Kung hindi, mapapanganib si ate. Panginoon.
Panginoong Malachay itong manual. Ang manual ay tunay nga. Ngunit para sa amin, ito ay ganap na walang silbi. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa paghahanap ng magsasalin nito, dapat kunin natin ang pinuno ng Harvest Glen magluto para sa amin ng personal. Malapit na silang dumating. Sige. Basta malunasan ang lason sa akin, ang Ascension Pill ay mapapasa iyo. Salamat, Panginoong Malakay. Isuko mo si Ava. Mr. Bennett, sa wakas dumating ka na. Ang tagal naming naghintay sa'yo. Talagang ikaw ang pinuno ng Harvest Glen. Napakabilis mong nakita ang lugar na ito. Christian, nandyan si ate. Ava. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Mga dekada ang ginugol ni Lord Malakay, gumamit ng daan-daang materyales para lamang mabuo ang mga underworld chains na ito. Akala mo mababali mo ang mga ito? Panaginip lang yan. Eleanor. Bisita siya ng karangalan. Paano ka naging napakabastos? Paumanhin, Lord Malakay. Nagkamali ako. Mr. Bennett, medyo mainipin si Eleanor. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Tigilan mo na ang pagpapanggap sa iyong pekeng pagiging tapat. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Magpapakabait muna bago manindigan para lang gamutin ko ang lason mo. Sinasabi ko sa iyo, magpatuloy ka sa panaginip mo. Mukhang kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi ka makikinig ng maayos sa akin. Kelly, pakawalan mo siya. Anong ginawa mo sa akin? Baka nalason ako, pero hindi ibig sabihin hindi kita kayang harapin. Kung gusto mong pakawalan ko siya, simple lang. Magluto ka lang para sa akin. Panaginip mo yan. Kung may bayag ka, patayin mo ako. Tingnan natin kung gaano katagal ka magpanggap. Anong ibinigay mo sa kanya? Ito ang sikretong teknik ng lambak ng Nightspire. Ang parasitong kumokontrol sa puso. Kapag kinain niya yan, siya na ang magiging pinakatapat na alipin ng lambak ng Nightspire. Kelly ka! Kelly! Kahit gaano kakalakas sumigaw, hindi ka niya maririnig. Siya na ngayon ang pinakatapat kong tau-tauhan. Sino ako? Ikaw ang aking Panginoon. Kung ganon, lumuhod ka sa harap ng iyong Panginoon. Kelly. Nakikita mo ba? Tau-tauhan ko na siya ngayon. Gagawin niya ang lahat ng ipag-uutos ko. Umalis ka. Christian, basta sumali ka sa lambak ng Nightspire. Gagawin ko ang lahat. Kelly, kumalma ka. Huwag mong hayaang kontrolin ka niya. Labanan mo. Sumuko ka na. Wala na sa eksena ang kanyang malay. Putang ina mo. Sinabi kong kumbinsihin mo siya. Hindi mo ba ako narinig? Christian, bakit ayaw mong pumayag? Hindi mo na ba ako mahal? Or kulang pa ba ang ginagawa ko? Kung papayag ka, mas magagawa ko pa. Kelly, tumigil ka! Tumigil ka! Pahintuin mo siya! Tumigil. Nagdesisyon ka na ba? Kung aalisin mo ang lason sa katawan ko, aalisin ko ang parasito sa kanya. Gago ka. Bubuhayin kitang balatan. Gugutay-gutayin kita. Gagawin kong impyerno ang buhay mo at magmamakaawa ka na lang na mamatay. Ang tigas ng ulo mo. Putang ina mo, dapat parusahan ng mga palpak. Huwag. Wala akong silbi. Karapat dapat akong parusahan. Kelly! Wala akong silbi. Karapat dapat akong parusahan. Kelly, tumigil ka! Isang gasgas lang ito. Mas malakas pa. Tumigil ka! Dapat akong parusahan. Walang saysayang paglaban. Dalawang pagpipilian lang ang meron ka. Tanggalin mo ang lason sa sistema ko o panoorin mo siyang mamatay. Tigil. Pahinga.
Pasensya na, Panginoong Malakay. Mali ako. Hindi ka mali. Sila ang mali. Tiisin mo lang ito. Pipilitin kong ilabas ang parasito sa'yo. Panginoong Malakay? Walang saysay. Ito ang aking binagong mind control parasite. Maliban sa akin, walang makakapagpalabas nito. Habang buhay ako, hindi mamamatay ang parasito. Christian, huwag. Kelly. Ngayon, wala ka ng ibang pagpipilian kundi magluto para sa akin. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Maging mabuti ka at gawin mo para sa akin ang sabaw ng paglilinis ng pakpak ng pantasya at hahayaan kong mabuhay siya. Sige. Kung iyon ang gusto mo, gagawin ko iyon para sa'yo. Gagawin ko para sa'yo, ngunit kailangan mong pangakuan na hindi mo sila sasaktan. Kung hindi, kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Tapat ako sa aking salita. Basta ma-neutralize mo lang ang lason sa katawan ko, hinding-hindi ko sasaktan kahit isang buhok sa ulo nila. Kelly, ikaw. Pinatulog ko lang siya. Basta ma-neutralize mo ang lason sa akin, aalisin ko ang parasite sa kanya. Kelly, huwag kang mag-alala. Siguradong ililigtas kita at siguradong papagbayaran ko sila. Magsimula na tayo. Sige. Sandali lang. Eleanor, bakit mo ginambala si Mr. Bennett habang nagluluto? Lord Malakay. Kahit hindi ko pa natitikman ang Phantom Feather Detox Soup, perpekto ang pagkopya ko sa mga sangkap nito ng perpekto. Itong gagong ito. Ang River Feather Ginseng at Skybound Silk na ginagamit niya, tama naman ang mga iyon, walang problema. Kung walang problema, bakit ka nakikialam? Ang mga sangkap na iyon ay tama, ngunit ang sangkap na ginagamit niya ngayon ay may malaking problema. Dahil ito ay ang nakalalasong Azure Stalk Fungus. Totoo ba ang sinasabi ni Ginang Eleanor? Tama. Ito nga ang Azure Hand Mushroom. Nasa top 3 sa listahan ng mga lason. Christian Bennett, sabi na nga ba may masamang balak ka? Kung hindi ko nahalata ngayon, namatay na sana si Panginoong Malakay sa iyo. Magpaliwanag ka. Nahihiya ka na sa sarili mo. Totoo, mataas ang lason ng Azure Hand Mushroom. Pero kapag nag-react ito sa Heaven Snare at na-catalyze ng Spirit Energy, nagkakaroon ito ng detoxifying element. Kayang in-neutralize ang karamihan ng lason sa mundo. Kung ganyang kaunting kaalaman, wala ka. Manahimik ka na lang. Kayo? Hindi lang kakaiba ang amoy, napakadalisay pa ng Spirit Energy. Dalhin mo rito! Dalhin mo rito! Sandali lang, Panginoong Malakay. Anong problema? Kahit sabihin nitong gago na walang problema sa sabaw, para safe, sa tingin ko dapat may mag-test muna nito. Mas maganda yon, tulad niya. Huwag kang mag-ahas. Kung walang problema sa sabaw, anong masama kung painumin siya? O baka naman takot kang painumin siya? Ikaw, Mr. Bennett, siya na ang gawing test subject. Tumigil ka dyan. Kung may problema man itong sabaw, papatayin ko siya ngayon din sa harap mo. Christian Bennett, sabi na nga ba may problema ang sabaw? Ang kapal ng mukha mong lokohin si Panginoong Malakay. Ngayon, wala sa inyong tatlo ang makakaalis dito ng buhay. Sabaw na naglilinis ng Phantom Feather. Kahit isang higop lang ang mawala, bababa ang bisa nito. Kung may mangyari sa akin, walang sino man ang makakagawa ng pangalawang mangkok para sa iyo. Teka, Panginoong Malakay, malinaw na may problema sa sabaw na ito. Ayos lang ang sabaw. kung gayon. Sabi ko sa iyo, habang buhay ako, mabubuhay ang parasitong ito. Ibig mong sabihin,
Gaya ng inaasahan sa master ng Harvest Glen, ang mga pagkaing inihahanda mo hindi lang kayang neutralisahin ang bawat lason sa mundo, kundi kayang patayin pa ang aking mga parasito. Mukhang hindi nagsinungaling si G. Bennett sa akin. Ang lason ng parasito sa loob ng katawan ng babaeng ito ay talagang na-neutralisa na. Eksakto. Dahil kayang neutralisahin ng sabaw na ito ang mga parasito, ang mga lason sa aking katawan ay hindi dapat maging problema. Panginoong Malakay. Sa wakas, hinintay ko ang araw na ito. Ang mga lason sa aking katawan ay matagal nang pahirap sa akin. Ngayon, sa wakas nawala na sila. Gusto kong malaman ng buong mundo ng cultivation na ako, si Panginoong Malakay, ay nagbalik na. Maligayang pagbabalik, Panginoong Malakay. Panginoong Malakay, ngayong bumalik na ang lakas mo, ano naman ang tungkol sa aking ascension pill? Ano ba ang nagmamadali? Kailangan ko munang pasalamatan si G. Bennett. Makukuha mo ang iyong gantimpala. Opo, Gino. G. Bennett, malaki ang naitulong mo. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Kahit anong naisin mo, ibibigay ko iyon. Kailangan ko lang natuparin mo ang iyong pangako. Sinabi ko sa iyo, sila ang aking mga pinagpipitaga ng panauhin. Walang mangyayari sa kanila. Ava. Kalagan silang dalawa. Ang pag-aalis sa mga tanikalang ito ay para ipakita ang aking katapatan. Kailan ko ba sinabi na pakakawalan ko sila? Niloloko mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan, pero hindi ko pahihintulutang umalis ang isang talento tulad mo. Manatili ka at magtrabaho para sa akin sa Nightspire Vale. Panaginip lang iyan. Iminumungkahi kong pakawalan mo si Ava ngayon din. Pagkatapos, hayaan mo kaming umalis o ipapahamak kita. Noong ako ay nalason, hindi ka pa rin katapat ko. Ngayong ako ay nasa rurok na ng aking lakas. Ano ang nagpapalagay sa iyong makakalaban mo ako? Kung ayaw mong magdusa, iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti ito. Wala namang dapat pag-isipan. Tapos na ang oras mo. Ano ang ibig mong sabihin? Christian Bennett, ano ba talaga ang ginawa mo? Panginoong Malakay. Christian Bennett, anong nilagay mo sa sabaw? Akala mo ba wala akong baraha? Hayop ka. Tama ang hinala mo. Ang mga kabuting Chingshu ay hindi talaga bahagi ng recipe ng sabaw ng paglilinis ng Phantom Wing. Imposible. Uminom din naman yon. Bakit siya ayos lang? Dahil binigyan ko si Kelly ng antidote ng maaga. Ang antidote? Panginoong Malakay, dalhin mo na lang ang pangarap mong maghari-harian sa hukay mo. Ibigay mo sa akin ang antidote. Ibigay mo. Kung hindi, papatayin ko sila. Imposible, imposible. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang mga kabuting Chingshu ay may reaksyon sa Tianluo, pero ang resulta ay hindi paggawa ng elemento na naglilinis. Sa halip, ito'y magpapahina ng espiritual na kapangyarihan. Patayin ninyo siya para sa akin. Kung hindi, kalimutan na ninyo ang pildoras ng pag-akyat. Walang saysay, yan. Patay ka na. Hindi. Hindi pwedeng mamatay si Panginoong Malakay. Kailangan kong makuha ang pildoras ng pag-akyat. Panginoong Malakay, hindi ka pwedeng mamatay. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang pildoras ng pag-akyat. Nangako kang ibibigay mo sa akin. Wala namang pildoras ng pag-akyat at wala ring kataas-taasang immortal. Hindi, nagsisinungaling ka sa akin. Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Sabay tayong pumunta sa daan patungong kabilang buhay. Magkakasama tayo. Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Hindi pa ako naging kataas-taasang immortal. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Kelly! Kelly, ayos ka lang ba? Christian. Christian. Ava. Christian. Ava. Nagising ka rin. Napakaganda naman. Ate, natutuwa ako at maayos ka.
Teka. Ang kaluluwa mo ay malinaw na nasira ng kidlat. Paano ka nagising? Hindi ko rin alam. Biglang may mahiwagang lakas ang dumaloy sa buong katawan ko. Tapos nagising na ako. Ava. Paano man ito nangyari? Maliit na piraso lang ng kaluluwa mo ang bumalik. Ang di kumpletong kaluluwa ay patuloy na mag-aagaw ng lakas ng buhay mo. Di magtatagal, mawawala ang kaluluwa mo. At hindi na ito maibabalik pa. Paano ito nangyari? Bakit? Bakit? Gago. Ang makita ka kahit sa huling pagkakataon ay napakasaya na para sa akin. Ava. Christian. Ako si... Ma'am, ako si Kelly Bradley. Iniligtas ako ni Christian noon. Kaya ma'am, kung hindi po kayo nag-aalala, ma'am, ako. Ang malaman na may nag-aalaga kay Christian ay sapat nang magpasaya sa akin. Christian. Dapat alagaan mo ng mabuti si Kelly. Ma'am, ano pong sinasabi ninyo? Tiyak na gagalingin ka ni Christian. Tama. Kung mahahanap natin ang Millennium Ginseng Fruit, tiyak na meron sa Shade Feast Hall. Dadalhin kita ron. Ava. Christian, gusto ko nang umuwi. Kapag gumaling ka na, iuwi kita. Christian, ang lamig na lamig ko. Pwede mo ba akong yakapin? Dalhin mo ako pa uwi. Kelly, anong ginagawa mo? Ate, sinabi sa akin ni tatay na kapag nangako ako, kailangan kong tuparin iyon. Nangako ako kay Christian na ililigtas kita. Kahit mawalan ako ng buhay, hindi ko sisirain ang aking salita. Kelly, paano ka naging ganun katanga? Bitiwan mo na. Christian, hanapin mo ang 1,000-year ginseng fruit. Ako na ang bahala rito. Bitiwan mo. Mamamatay ka kung magpapatuloy ka nito. Christian, naniniwala ako sa'yo. Kapag nakuha mo na ang 1,000-year ginseng fruit, maliligtas si ate. At maliligtas din ako. Umalis ka na. Magtitiis ako hanggang sa bumalik ka. Kelly, kung malalampasan natin ito, ihahanda ko ang mga tradisyonal na handog at isang grandeng. Presisyon patungo sa Beastmaster Sect para pakasalan ka. Sa critical na sandali, durugin mo ang anting-anting na ito. Gagawa ito ng isang kalasag na wala sa larawan, na kayang harangin ang anumang atake. Umalis ka, ngayon na! Ang kapal ng mukha ninyong tumapak sa Shade Feast Hall. Patayin silang lahat. Hindi ako narito para lumabag. Narito ako para humingi ng pabor. Pakianunsyo mo ako. Akala mo i-anunsyo kita dahil lang sinabi mo. Ano sa tingin mo ako? Aso? Wala akong masamang intensyon. Kung nasaktan ko ang damdamin mo, patawarin mo ako. Pero talagang may urgentong bagay ako. Pakianunsyo mo ako agad. Urgentong bagay? Ang bulwagan ng pagsasalusalo sa lilim ay hindi isang lugar na basta-basta ka lang papasok. Umalis ka na. Yamang ayaw mo akong papasukin. Wala akong magagawa kundi pilitin kahit mamatay pa ako. Matagal na akong hindi nakikipaglaban. Subukan mo. Maligayang pagbabalik. Ito ay ang talim ng walang hanggang lasa. Galing ka sa lambak ng ani. Tama, ako si Christian Bennett, ang Panginoon ng Lambak ng Ani. Akala ko na, narinig ko na ang lambak ng ani ay maraming kayamanan. Kung bibigyan mo ako ng ilan, baka papasukin kita. Ang
magbantay pinto, humihingi ng lagay sa bisita, ang lakas ng loob mo. Gusto mo talaga ng gulo. Bisita sina Nolan Whittaker at G. Bennett, Master. Ayaw niyang mag-away tayo. Pero tama si Nolan. Hindi palengke ang Shade Feast Hall. Ang mga may leverage token lang ang maaaring pumasok. Leverage token? Ano yon? Sandali. Naalala ko, bago pumanaw ang master ko, binigyan niya ako ng parang token. Totoo nga. Sundan mo ako. Teka muna. Bakit ka nagmamadali, G. Walker? Ang mga pumupunta rito para sa negosyo ay hindi lang siya. May mga patakaran ang Shade Feast Hall. Isang tao lang ang pinapapasok kada araw. Nauna ako rito, kaya ako dapat ang papasok. Ano naman kung may leverage token ka? Kung mahina ang kasanayan mo sa pagluluto, hindi ka pa rin karapat-dapat pumasok sa Shade Feast Hall. Paano kung maglaban kayo sa pagluluto? Kung sino ang mas magaling, siya ang papapasukin ko. Magandang mungkahi yan, G. Walker. Ano, sasabak ka ba sa laban sa akin? Bakit hindi? Sige. Sa mga kalan. Simple lang ang gawain. Isang mangkok ng golden fried rice. Kung sino ang mas masarap ang gawa, siya ang papasok. Pero ang matatalo, magiging pinakamababang uri ng alipin ng Shade Feast Hall. Pagdating sa pagluluto, walang tatalo sa Harvest Glen. Pasensya na, nakalimutan kong sabihin, hindi pwedeng gumamit ng spiritual power sa laban na ito. Natatakot ka ba ikaw mula sa Harvest Glen? Christian Bennett, kung hindi mo kaya, huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Sumuko ka na lang at aminin ang pagkatalo ngayon din. Tumahol ka na parang aso tuwing makikita mo ako sa hinaharap at baka bigyan pa kita ng mga tira-tira. Simula pagkabata, sinanay ko na ang pamamaraan ng pagluluto. Gitong sinangag lang naman yan, ni hindi ko nga iniisip ng husto. Sige, tingnan ko nga kung wala kang kapangyarihang espiritual, kung ano ang magagawa mo. Magsimula na tayo. Tulad ng sinabi ko, isang walang kwentang basura ka lang kung wala kang kapangyarihang espiritual. Ni wala kang ang dala para magsindi ng apoy. Ikaw na tamad at talunan, talagang matatalo ka. Kung kaya mo, lumuhod ka at magmano sa akin, baka maganda ang mood ko at maaari kong ipahiram sa iyo itong paninde. Ano sa tingin mo? Ginoong Hayes, napakabait ninyo. Pero kahit ipahiram ninyo ang paninde, sa walang kwentang basurang ito, ano ang silbi? Kung wala siyang kapangyarihang espiritual, malamang hindi niya alam kung paano gumamit ng sandok. Hindi ako makapaniwala. Isang dakilang pinuno ng sekta, niwalang ang pinagmumulan ng apoy at gumagamit pa rin ng panindi para magsindi sa ganitong sinaunang paraan. Bukod sa mga maestro na malapit ng maging immortal, sino ang may kakayahang magkaroon ng pinagmumulan ng apoy? Ipinapahiram ko sana sa iyo ang panindi, pero ngayon, maghintay ka na lang na maging alipin. Tingnan mo, parang hindi ka pa nakakita ng mundo. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat ang tunay na palabas. Iyon ba ay isang supot ng apoy? Alam mo pala ang ginagawa mo. Na magkaroon ka ng tinder pouch, isang napakabihirang bagay. Hindi nga pangkaraniwan si Ginoong Bennett. Kung hindi ako nagkakamali, ang apoy na ito ay mula sa isang phoenix. Matalas ang mata mo, Ginoong Walker. Eksakto, ito nga ang Phoenix Flame. Phoenix Flame, yan ang tunay na esensya ng isang phoenix. Pumatay ka ba ng phoenix? Dapat painitin muna ang kawali bago lagyan ng mantika. Kung malamig ang kawali, paano mo iluluto ang kanin? At ikaw ang pinuno ng Harvest Glen? Ni hindi mo alam ang mga pangunahing hakbang sa paggawa ng sinangag. Kahit na may Phoenix Flame ka, ano ang silbi niyan? Sayang lang sa'yo, kahiya-hiya ka para sa Harvest Glen. Isasangag mo ang kanin bago sindihan ng apoy. Anong klaseng katangahan yan? At saka, ang liit-liit ng apoy na yan, hindi pa iyan makakapagpainit ng kawali. Good luck na lang sa pagluto ng kanin mo. Ang isang talunan ay talunan pa rin. Nang mawala ang kapangyarihan mo, hindi mo na kayang gumawa ng simpleng sinangag.
Ginong Bennett, dapat tumigil ka na. Tumigil ka sa pagpapahiya sa mga chef. Bakit hindi mo panoorin kung paano ko ito gagawin? Matuto ka ng ilang teknik para kapag naghihikahos ka, makakahanap ka ng trabaho sa isang karinderya. At hindi mamatay sa gutom. Sa ganitong pagkakataon, biglang tumaas ng husto ang init. Malamang nawawalan na ng singaw ang kanin na yan. Kawawang tao, talagang matatalo ka. Kahit hindi ka marunong magluto, huwag mong sayangin ang pagkain. O akala mo ba, pagdating sa Shade Feast Hall, ibig sabihin dapat kang gumawa ng kung anong basura para lang mapabuti ang evaluation ni na Mr. Walker at Mr. Turner. Ang prinsipyo ng Shade Feast Hall ay lumikha at magtipon ng pinakamasarap na pagkain sa mundo. Hindi itong basurang kahit aso ayaw tikman. Narinig mo ba ako? Tigilan mo ang pagsasayang ng pagkain. Hindi kahihiyan ang hindi pagiging magaling sa pagluluto. Ang pagpapanggap ang nakakahiya. Magpakatino ka, bata. Tapos na ako. Mr. Walker, Mr. Turner, subukan ninyo po. Sa itsura pa lang, malinaw at maganda ang kulay. Bawat butil ng kanin ay pantay-pantay ang pagkakabalot. Hindi masama. Mabuti, malambot at magaan. Laganap ang amoy ng itlog. Nagbibigay ito ng mainit na pakiramdam ng tahanan at pakiramdam ng pagiging pamilyar, gaya ng inaasahan kay Mr. Hayes. Kahit walang spiritual power, nakakagawa siya ng ganito kasarap na sinangag. Gaano man kapagsikapan, wala ring mangyayari. Ang sinangag ko ay pinuri ng mga dakilang maestro na nasa bingit ng immortalidad. Gusto mo akong talunin? Hindi sa buhay na ito. Sa tingin ko, wala nang kailangang paligsahan. Sa pagtingin sa nakakahiyang pamamaraan ng pagluluto nito, ang resulta ay isang plato lang ng tae. Kung basura man ito, malalaman lang pagkatikim. Sige, mukhang ang mga talunan tulad mo karaniwang ginugugol ang oras sa mga maingay na bagay tulad nito. Kaya naman, hindi ka marunong magsinangag. Talagang ikinahihiya ka ng iyong sekta. Maganda naman ang itsura, gintong-ginto ang kulay, pero hindi dahil maganda ang itsura. Ay masarap na ang lasa. Gaya ng inaasahan ko, tuyot at matigas sa bibig, isang plato lang ito ng basura. Alam ko na, ang isang hamak na basura tulad niya ay hindi kailanman makakatalo sa akin. Mukhang ako ang nanalo sa laban na ito. Eksakto, maging sa presentation o sa lasa, mas nangunguna talaga si G. Hayes. Kaya ngayon, ang papasok sa Shade Feast Hall ay... Sandali! Hindi ko pa ito natitikman. Anong lasa ang mahahanap sa ganyang bagay? Paano itong basura maihahambing sa mga pagkain ni G. Hayes? G. Walker, alam kong makatarungan kang tao. Bakit mo gagamitin ang basurang ito at pahihirapan ang iyong bibig? Kita mo? Sabi ko sa'yo, hindi na kailangang tikman. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? G. Walker, ikaw! Ang sarap na sarap nito. Kung ang sinangag na ganito ay tatawaging basura, edi sa mundong ito, wala nang ibang sinangag na dapat kainin. Kevin Walker, nawawala na ba ang isip mo? Paano mo masasabing masarap ang basurang ito? Tatay mo ba siya? Bakit mo siya ipinagtatanggol ng ganito? Kung talagang napakasama nito, bakit nung sinimulan mong kainin ang sinangag ni G. Bennett, mula nang mahawakan ito ng iyong mga labi, hindi ka na huminto sa pagkain? Kalokohan, ang basurang ito paano ko posibleng? Ito. Paano kaya ito nangyari? Ito. Bakit pamilyar ang lasa nito? Bakit ako umiiyak? Nanay? Sobrang miss na miss kita. Paano ito nangyari? Basura lang naman ito, di ba? Paano ito nangyayari? Ilang dekada na akong kusinero, pero hindi pa ako nakakatikim ng sinangag na ganito. Natikman ko na lahat ng sinangag sa mundo. Paano ito nangyari? Bakit? Bakit mo ako pinatikim ng sinangag na ito? Kung hindi ko na ito maulit, ano ang gagawin ko? Paano na ako mabubuhay? Malinaw na ang resulta, G. Walker. I-anunsyo mo na. Ang nagwagi sa torneong ito ay si Christian Bennett, pinuno ng Harvest Glen.
Tungkol sa'yo, ayon sa mga patakaran ni G. Whittaker, ikaw ay magiging isang disipulo sa aming bulwagan ng Shade Feast. Guardia! Bigyan mo ako ng isa pang subo. Isa lang, isa pa. G. Bennett, maari kang pumasok. Pero iwan mo ang sinangag dito. Pasensya na. Pasensya na. Nahiya ako. Master, nandito na siya. Tumayo ka. G. Bennett, narito ka na rin sa wakas. Alam mong darating ako. Hindi lang basta alam kong darating ka. Alam ko rin kung bakit ka narito. Ito ang hinahanap mo, di ba? Ano ang mga condition mo? Ano mang mayroon ng Harvest Glen ay sa iyo na. Ang mga kalat na yan sa Harvest Glen ay wala akong interes. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ay isang millennial ginseng fruit lamang. Bagamat isa ito sa 3 pinakamahalagang kayamanan ng Shade Feast Hall, hindi naman ito kailangan. Siyempre, maaari ko itong ibigay sa iyo. Ngunit, ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na. talaga namang diretsahan ka. Simple lang ang kondisyon. Ikaw, manatili ka sa Shade Feast Hall at magtrabaho para sa akin. Imposible. Dapat mong malaman ang Shade Feast Hall ang lugar na pinapangarap ng bawat chef sa Eastreach na mapuntahan. Paano mo ako matatanggihan? Ano naman kung tanggihan kita? Dahil maraming gustong pumasok, hayaan mo sila ang magkaroon ng pagkakataon. Pero ako, hindi ako mananatili. Sa tingin mo ba? Nasa posisyon ka para tanggihan ako? O sa tingin mo ba ay marami kang oras? Ano ang ibig mong sabihin? Alam ko gusto mo ang millennial ginseng fruit na ito upang maibalik ang kaluluwa ng iyong minamahal. Dahil nagmamadali ka, nauubusan na siya ng oras, di ba? Inimbestigahan mo ako. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay kung papayag ka o hindi. Huwag mong isiping mapipilit mo akong magkompromiso ng ganito. Hindi ako magtatrabaho para sa'yo. Tungkol sa millennial ginseng fruit. Kukunin ko ito. Christian Bennett, ang lakas ng loob mo. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang millennium ginseng fruit o gigibain ko ang Shade Feast Hall na ito. Akala mo ba kaya mong gibain ang Shade Feast Hall? Nangangarap ka? Tingnan natin kung may kakayahan akong gawin iyon. Christian, ipinapayo kong huwag mong ituloy. Isang tabi muna natin ang kapangyarihan ng Hallmaster. Hindi mo nga ako kayang talunin. Ganoon ba? Kung gayon, sa iyo ako mag-uumpisa. Tama na. Mr. Turner, umurong ka. Pero Hallmaster. Opo? Gaya ng inaasahan mula sa Harvest Glen Master, talagang hindi ako nagkamali sa pagtaya sa'yo. Tigilan mo ang kalokohan. Iabot mo ang millennium ginseng fruit. Malakas ka nga, ngunit laban sa akin, malayo ka pa rin. Huwag mo akong ganyanin. Narito lang ako ngayon para sa millennium ginseng fruit. Bilisan mo. Ibinibigay mo ba ito sa akin o hindi? Paano kung ibigay ko ito sa'yo? At paano kung hindi? Wala akong pasensya para dito. Kung hindi mo ito ibibigay, huwag mong sisihin ang sarili mo kapag nagkagulo. Christian, magkagulo man o hindi, isa lang ang magiging resulta ngayon. Iyon ay, ikaw ay magiging pinakatapat kong alipin. Gusto mo akong maging alila mo? Sa susunod na buhay na lang. Ang pagpilit sa iyo na manatili dito ay talagang walang saysay. Bakit hindi na lang natin tingnan ito? Christian, nasaan ka? Naghihintay kami ng ate ko sa'yo. Ava, Kelly, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mahalaga ang gusto ko. Ang mahalaga ay kung tunay ka bang gustong iligtas sila. Christian Bennett, kung manunumpa ka lang ng katapatan sa akin, ay maaari kong ibigay sa iyo ang ginseng na may 1,000 taon. Maaari kong ibigay sa iyo ang ginseng na may 1,000 taon. Maaari ka ring makapagpaalam ng maayos. Putulin ang iyong ugnayan sa mundong ito. Panaginip mo lang yan. Bilang tagapagmana ng Harvest Glen, paano ako magiging alila ng sinuman? Ang tapang mo, pero ano ang silbi ng tapang? Kung wala ang ginseng na may 1,000 taon, mapipilitan ka lang na manood habang namamatay sila.
Nangahas kang pagbanta na ko gamit sila. Mula ngayon, patay ka na sa akin. Ang yabang ng salita mo. Akala mo ba kaya mo talagang pantayan ako? Ang Harvest Glen ay hindi lang tungkol sa pagluluto. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kaya ng tagapagmana ng Harvest Glen. Christian Bennett, kung talagang maglalakas loob kang magpaputok ngayon, sinisiguro ko, kahit makuha mo pa ang Millennium Ginseng Fruit, hindi mo pa rin sila maliligtas. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ka rito. Christian, ikaw ba yan? Hindi ikaw si Christian. Sino ka? Kalimutan mo na si Christian. Kailangan mo ba ng tulong, Day? Nandito si Nolan para tulungan ka. Wag! Pwede na ba tayong mag-usap ng maayos ngayon? Ikaw. Christian Bennett, sa totoo lang, kung luluhod ka lang at tatawagin mo akong master, hindi ko ba ibibigay sa'yo ang Millennium Ginseng Fruit tapos pwede mo na silang iligtas? Kung hindi, hindi ko masisiguro kung ano ang gagawin ni Nolan Whittaker sa kanila. Gago, kapag nasaktan sila kahit konti, sisiguraduhin kong papatayin kita at lahat ng nasa Shade Feast Hall. Iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti. Ang formasyong ito hindi na magtatagal. Masasabi ko sa'yo na si Nolan Whittaker ay hindi talaga mabuting tao. Ang mga babaeng mapupunta sa kanya laging naghahangad na mamatay na lang. Mukhang nauubusan na ako ng oras. Eksakto. Kaya lumuhod ka ngayon din. Tawagin mo akong master. Magpakumbaba ka sa harap ko. Anong nangyayari? Anong kinain mo? Ito ang Venom King Pill na kalahati ng buhay ko ang inubos para gawin. Ang Venom King Pill? Ito ba ang maalamat na Venom King Pill na biglang pampalakas pero walang lunas? Isusugal mo ang buhay mo para lang sa isang Millennium Ginseng Fruit? Baliw ka ba? Hindi lang ito tungkol sa Millennium Ginseng Fruit. Tungkol ito sa buhay ni na Ava at Kelly. Kung hindi ko sila maliligtas, ano pa ang saysay ng pagtuloy ko sa buhay? Ano pa ang silbi? Gumamit ka ng lason para lumakas. Iba ka talaga. Pero sa tingin mo ba talaga na matatalo mo ako sa ganitong kalagayan? Basta't ako'y makapagpapatagal ng sapat kahit hindi ako kumilos. Mamamatay ka pa rin sa lason. Eh di papatayin kita bago ako mamatay. Kung mapapatay kita, makukuha ko pa rin ang Millennium Ginseng Fruit. Loko ka ba? Isinasakripisyo mo talaga lahat ng iyong espiritual na lakas. Kahit mapatay mo ako, ano naman? Kung wala ka ng espiritual na lakas, magiging isang walang kwentang tao ka na lang na hindi na makakapag-cultivate. Wala akong pakialam. Basta't maliligtas ko sina Ava at Kelly, okay lang kahit mamatay ako. Lubha kang nalason at isinakripisyo mo na lahat ng espiritual na lakas mo. Sa tingin mo ba talaga na magtatagal ka pa? Hindi ko kailangang magtagal. Kailangan ko lang ng isang tama. Sa tingin mo makakasakit ka talaga sa akin? Hindi po, Guro, pakiusap. Hindi ka ba handang mamatay para sa akin? Guro, nakikiusap ako sa inyo. Ayokong mamatay. Ako ba ang dapat mamatay sa halip? Huwag mong kalimutan. Ako ang pinuno ng Shade Feast Hall. Ginoong Turner, huwag kang mag-alala. Maalala ko ang iyong sakripisyo. Guro, ako ang pinakatapat na tao sa buong Shade Feast Hall. Nais kong manatili sa tabi mo at paglingkuran ka. Yamang napakatapat mo, di mamatay ka sa halip ko. Ang demonyong kusinerong iyon ay naging isang hamak na basura na lang. Ipaghihiganti kita. Gago ka, buong puso kitang pinaglingkuran pero gusto mo akong gawing panangga? Kahit mamatay ako, hinding-hindi kita palalampasin. Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Mukhang hindi ka naman pala ganong tapat. Kung ganun, di mamatay ka na lang.
Ikaw, akala mo mapapatay mo ako? Panaginip lang yan. Hindi mo inaasahan to, di ba? Hindi ako namatay. Pero ikaw, naging isang walang kwentang siraulo ka na. Tingnan natin kung paano mo ako haharapin ngayon. Christian Bennett. Hindi ba yan ang gusto mo sasabihin ko sa'yo? Kahit wasakin ko ito, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Huwag! Christian Bennett, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Patay na ang 2 putang inang yan. Bilang Hallmaster, una kong gustong gawin kang bagong guardian ko. Pero ikaw naman, gustong-gusto mong mamatay. Pero hayaan mong sabihin ko, kahit mamatay ka, kukunin ko pa rin ang gintong core mo. Pero hindi naman ako masamang tao. Bago ka mamatay, papaikutin kita sa 2 putang inang yan isang huling beses. Hoy, hintayin mo ako. Pupuntahan kita agad. Ava, Kelly. Gamit itong gintong core na kinain ng Poison King Elixir, makakagawa ako ng pinakamapanganib na lason sa mundo. Kapag nangyari yon, ang buong mundo ng kultibasyon ng Eastreach ay mapapasakin na. Mula ngayon, ang Harvest Glen ninyo ay wala na sa eksena. Kapag ako na ang pumuno sa buong mundo ng kultibasyon, magagamit ko ang mga kultibador para gumawa ng mas maraming ipinagbabawal na obra maestra. Sa panahong iyon, makakamtan ko na sa wakas ang immortalidad. Tapos na ang iyong pangarap sa langit. Sinong nandyan? Paano ito nangyari? Parang boses yan ni Christian Bennett. Naririnig ko ba ng tama? Paano ito nangyari? Hindi ba't namatay ka na sa akin? Pinatay mo nga ako. Pero salamat sa'yo dahil doon. Kahit nawala ang aking core, mas dalisay na ngayon ang aking kaluluwa. Dahil dito naging Diyos din ako. Ang nakatayo sa harap ninyo ngayon ay ang kataas-taasang chef na immortal. Imposible! Demonyong chef, huwag mong isiping maloloko mo ako. Sinasabi ko sa'yo, napatay na kita minsan at magagawa ko ulit iyon. Hindi! Hindi pa ako pwedeng mamatay. Dapat ako ang magiging immortal. Tigil. Christian, pasensya na, hindi ko na talaga. Kaya pa. Nandito na ako. Huwag kang mamatay ng masyadong mabilis. Bunso, hintayin mong masaya ako bago ka mamatay. Layas. Tigil. Bastos, hindi ka patay? Ibig sabihin ba ang Hallmaster imposible? Tama yan, patay na ang Hallmaster mo. Ngayon, ikaw naman. Imposible. Hindi, pakiusap. Huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat. Gusto kitang patayin. Ava Kelly. Christian, nandito ka na rin sa wakas. Akala ko hindi na kita muling makikita. Okay lang, nandito ako para sa'yo. Ayos lang. Masaya ako naligtas ka. Umuwi na tayo. Nakolekta ko na ang lahat ng sangkap. Kapag nagawa ko na ang 9-cycle soul returning soup upang maibalik ang kaluluwa mo, magiging maayos ka.
Kelly Bunso, nasaan na si Christian itong mga nakaraang araw? Nasa kwarto mo siya buong panahon. Nag-aalala ako baka masyado kang nagpapagod. Paano kung ngayong gabi payagan mo si Christian na pumunta sa kwarto ko? Ate, kakakondensa mo lang ng kaluluwa mo kamakailan. Kung masyado kang magpapagod, baka masira ulit ang kaluluwa mo. Kaya ako dapat ang magpalipas ng mas maraming oras kasama si Christian sa ngayon. Dahil mismo na hindi stable ang kaluluwa ko kaya kailangan ko si Christian para tulungan akong patatagin ito. Nasa kama ako nitong mga nakaraang araw, hindi makatulog mag-isa. Huwag kang mag-alala, ate. Hihilingin ko kay Christian na pumunta at tulungan kang patatagin ang kaluluwa mo sa ilang araw. Kelly Bunso, ikaw at si Christian ay bagong kasal, pero hindi mo pwedeng siya lang ang angkinin para sa sarili mo. Bukod pa dyan, ako ang ate mo. Dahil binanggit mo na bagong kasal kami, dapat talagang samantalahin namin ito habang bago pa at makintab ang lahat at enjoyin ang panahong ito ng magkasama. Ano? Sinasabi mo ba hindi na ako bago at makintab para kay Christian? Anong lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Ipapakita ko sa'yo kung ano ang dapat. Kaya ko rin yon. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Ang mananalo makakasama si Christian sa pagtulog. Sige, harapin mo. Ano ba ang ingay? Hindi ako makatulog. Christian. Christian, ang tagal na. Kailan ka pupunta sa kwarto ko? Christian, gusto kong subukan ulit yon ngayong gabi. Yung bagay kagabi. Yon. Anong bagay ang sinasabi mo? Alin yon? Hindi mo maiintindihan. Yun lang yon. Alin? Yun. Alin? Tama na, wala namang pagtatalunan. Ngayong gabi, magkakasama tayong lahat.